Doon tayo sa kabila. Ang ganda ng kulungan, sir. Utay-utay kung tinitipid ang materyales. Kita mo. Pero yun din ang ano, kung sa tao, direktor ay nambubuli. Nambubuli. Oo. Gayon din sa hayop. Oo. Kaya direct, pag iniwa-hiwalay mo ang mga anak, yung gamit mo hiwa-hiwalay. Samantalang are, iisa ang focus ng mga anak. Yung mga CCTV nila, nandiyan lahat. Individual, yung mga anak. Oh. Lalaki. Doon tayo direct. Natin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Yung ibang buntis doon direct, hindi ko pa naililipat dito. Wala pang space eh. Lalaki. Eh, mga usong kulay ngayon direct, yung tricolor dapple na yun. Hirap mag-produce ng ganyang kulay direct eh. Ay, Swertihan lang din. kahit babae pala may sungay din. Opo. Pero ang sungay po nila direct maninipis. Hindi katulad po nung sa mga barako na halos doble May yung hiwalayin mo dahil buntis yan eh. yan direct. Yung iba dyan, mga paanak ko na eh. Pero halos lahat po yan mga imported. Ito, paanak ko na direct eh. Ang ganda din eh. Bata pa. Ay, yung isa. Ito, paanak ko na din to direct. Yan. Yung parang painted na yan. Yung parang belt sa gitna. Oo. So dito direct, makaka-exercise sila. Para So kapag hanggang anong oras na yung sila rito? mga alas 2, alas 3 direct. Akit na. Kasi siguro sila direct hindi nakababa agad. Iba na yung oras ngayon eh. Nasira yung schedule nila na alas 10 dapat nakababa na. Dito sila kakain direct. Mga So ubusin nila yan? Opo, ubos na po agad yan. Mga 30 minutes, ubos po agad yan. Kung di po namin binakuran to, ubos din po Ubos yung na mais. yung gourd. Ito naman pong mga saan, hindi ko binababa. Sadyang dyan lang po Dyan sa lang. taas. Pansin nyo direct pag mga buntis, bilog na bilog. Bigay po lahat ng pakain dyan eh. Para kaya nilang isustain yung mga anak nila. Pero wala kayong plano for fattening. Puro breeding lang kayo talaga. For breeding pa lang po ngayon. Maganda rin ba yung fattening? Kasi sa current price po ng mga bower ngayon, hindi ideal. Kumbaga pang slaughter direct. Oo. Kasi pag slaughter, mababa pa ang presyo. So pang slaughter, native lang talaga. Upgraded. Ang ideal direct. Upgraded ang ideal. Pero pag ito direct, naparami mo na sobrang dami. Ito na mismo ang ipang-limit mo. Pero ngayon kasi direct, sobrang kaunti pa nito sa current population ng goats. Kaya yung presyo din talaga niya is mataas. Ito direct, marami akong anak next month. Pero ngayong month ng March, 3 ata. 2, 3. By
April, May, June, nasa 20 plus heads. Yan naman direct, pag binaba mo yan, ang poproblemahin mo lang dyan yung tubig. Dapat may stable kang supply ng tubig. Kasi baka mamaya mas may heat stroke naman ang mga ito. Dehydrated. Pero maganda rin po ang araw sa kanila. So lahat to, buntis lahat to. Lahat po, buntis. Yun po si Diana, yung malaki ang tiyan. Yun po, Ito. twins triplets ang anak niya. Ito? Yun po, yun. Yung maganda pong kulay na yun, tricolor. Yan. Yung humarap pong yun. Yan si Diana. Oo po. Isa po sa maganda kong do dito. Ito po, kambing ko na. Kakabili ko lang kay Daddy. Ito? Si Plymouth. Bali, dalawa na po ang kambing ko. Bakit ganun? Ba't may solo ko pa? Ay, para sa mo po, nag-invest din po ako. Ay, iba rin po kasi talaga pag ikaw yun mismo nag-invest. Pera mo mismo. Inamay kanila lahat, direct. Hindi naman yun sa akin. Opo. Siyempre direct, minsan nakakaipon, ganun. Kaysa naman nasa bangko, mag-invest ko na lang. Kita mo rin sa kambing yan. Okay. Sa ibang negosyo. Sa ano po, ibang trabaho. So, JR, tuloy-tuloy. On a monthly basis, may buntis ka. On a monthly basis, may mga anak. Yes po. Lagi naman po, every month. May inana po ang isa, kada buwan. Kasi madami na rin po tayong alaga. Hindi po talaga may iwasan na Ito naman. Ito naman po, mga saanin. Ito yung mga saanin. Ito yung mga ano Ibang nila. breed naman po ng kambing. Panggatas. Opo. Third. Sila po, ang tawag po sa kanila ay Queen of Dairy Goats. Sila po yung pinakamalakas gumatas Magatas. na kambing. Opo. Ito po, mga bata pa lang. Pati ito. Ari po, Director, kaya Yes, sir. kami nagsikap na magpundar nito sa anin dairy goat. Yes, sir. Dahil kailangan namin sarili kang source ng gatas. Hindi naman pwedeng laging aasa sa mga bibilhin mo. Pagkat hindi mo sila kontrolado. mabuti na- Gatas, pabalik pa rin, sir, doon sa gagatasin ng mga bagong anak. Kung kinakailangan na may battlefield road, Oo. kailangan ay may supply ng gatas. Oo. Bukod pa ito sa pang-family use. Na use. Sige. Yung pang family use bonus na yon. Use na yan. Ang talagang main purpose, may panggatas doon sa mga bagong anak na yung kabilang breed. Bilang breeder, yun sa na parang aking napag-aralan Yes, sir. na kinakailangan na meron kang para mapalabas mo na malulusog talaga ang mga kids. Dahil ito, nagsimula lang kami nito last year. Bali, 11, tapos may maliliit kami binili. Yan, mga buntis na ngayon uli. So, ito, kumbaga sa kung kulang, paragdagan na lang po, Direktor. Pero kami naman ay may mga kaibigan na dairy farm na kami sinusuplayan. So, sa kanila din galing ito eh. Pero nag-decide ako na, sabi ko kay JR, dapat sana i-cross ko ito sa Anglo, na US. Sabi ko, i-maintain na natin na kung ano yung ating gusto, ay isang breed na lang sa anin. Dahil hawak niya ang corona ng Queen of All Dairy. At totoo naman po na talagang malakas sa gatas. So, bali, sir, kanina, JR, yung kabila, di ba? Pag nanganak ng dalawa, ihiwalay yung isa. Opo. So, yung isa gumagata sa nanay. Yung isa, bottled, nanggagaling dito sa anin. Opo. Ito naman po, pag umanak, hiwalay po agad. Walay kagad. Kami na po ang magpapa-battlefield ng mga So, battlefield yung anak katulad niya. po nito. Yan.
Ito po yung tatlong binabattle fed. Ito, mga to. Opo. Ito pala, Director. Yes, sir. Pag hindi mo inihiwalay ang anak, kahit anong daming gatas ng ina, ay laging ubos. Ayaw mo, boss? Laging drain yung udder niya. Kasi inuubos niya. Ubos niya, mayat-maya niya yung May DDN. mga after 20 minutes, sususo na ulit. Wala matira. Kaya, anong nangyayari, pag hindi mo pati hinihiwalay, masisira yung kanyang, yung DD niya. So pag nasira siya, mahirap nung kumuha ng gatas. Gatas. So kailangan protektado din yung ina. Pero sila bago ihiwalay, mga 5 days para sila nakadidi na ng colostrum. Colostrum. So katulad na ari bago. Pero ari pa anak na namin direktor. Yan. Yung walong yan. Anak na to. Yung lalaki, inihiwalay na namin dahil di naman siya para dito. Yan. Walang amoy dito sa farm. Dahil po nung ano din eh. Saka Pag regular disinfect po nililinis namin. yan. Maximum na more or less 3 weeks. Mayroong parang cleaning. Sino po, sir, nag-design na itong mga bahay? Kayo. Design? Sino pong nag-design ng mga... Ako lang ko. Kayo, sir? Ako ang nakakaalam sa paggagawa ng mga bahay, mga facilities. Siya ay more in operation lang, marketing, siyang farm manager. Siya ang bit ko, no? Yeah, pero okay na bit ito. Tawa, isa lang po Ako ang po yung aming... albularyo. Kung sabit po ako yung albularyo. Albularyo. Isa lang po ang minimintin namin dito na barako. So, nang mabili namin ito, bata pa, pero may sungay. Hindi nila na-dehorn. Pero ang lakas ng amoy. Yan po sinasabi ko na ilayo po yung yung barako pag magagatas ka. Kasi baka umamoy yung gatas. Mahalo doon sa gatas. Yung amoy. Sa amoy. May pagkaanggo. Kaya ang advantages naman ho niyan, yung mga gustong mag-hit, huli niya. Yan, pwede mong alpasan dito, mamimili siya na nag-hit dito. Kaya maganda rin direct na may space ka dito. Igigitna mo lang dito yung barako. Siya na yung mga amoy. Pupuntahan na niya. Hindi ka na magtatrabaho ng iisa-isahin mo yan na titingnan. Ilalagay nyo lang po sa gitna din eh. Siya na yung mga amoy. Pag may nagwagwag, papasampahan. Ang ginagatasan pa lang po namin ngayon dito, 10. Yung gatas po na ininom natin kanina umaga, dito na yun galing, sir, na. Yan. Ang galing, no? Kaya nyo ginawa to para lang may pangpadede kayo doon sa mga alaga nyo. Hindi para magnegosyo ng gatas. In the future din. Kaya aming sinishare sa mga makakapanood na sabi ko nga wala akong nakita sa mga ano na sasabihin, mag-alaga kayo ng dairy goats para i-support nyo sa inyong pagiging breeder ng buwer. Pero yun, na-discover namin na sabi ko, JR, gawin natin. Last year lamang ito. Paano yun naisip yun, sir? Sa mga, kasi hindi lumalaki ng ayos yung mga anak, halimbawa twin o triplets. Hindi masyadong lumalaki yung anak niya dahil Nagagawa na. nahihirapan yung ina na Nanay. supply. Tapos yung ina, nakakaawa. Kung sino po yung pinakamalakas dun sa tatlo, yun po mambubuli. Kita mo yan, kukuha lahat ng isang inaiwan namin, pero ba yung mga katawan ng mga ina, parang hindi naman, parang walang anak. Diba? Hindi sila namayat, hindi ano. Paano nyo pinipili na ito, retain kay nanay, ito, bottle feeding? Minsan po kung alin lang po yung magustuhan namin talagang yan. Walang criteria na... Basta importante hiwalay. Opo. So, inihiwalay po yung pag 2-3 anak, isa lang iniiwan sa nanay para hindi bugbog yung nanay. Opo. Ideal po isa. Kung sa triplets naman po, pwedeng 2 naman ang ibigay dun sa nanay. Ito, mag-share po ako naman sa pag-dehorn. Ano. Wala akong experience sa pag-dehorn. Sabi ko, nakakita ako minsan doon, nag-demo, isang kambing lang, umalis na kami. So, nag-try na ako. Ay, iba talaga ang may experience. Iba pa rin. Iba. Kaysa doon sa tatry ka, tabo ako. May natira pang sungay na tumubo. Ito po. Yan. Hindi na sa ed. Ako. So, Tumubo pa rin po, no? Pero malambot na po yan direct. abot na yan. Pero, Pag po kinutot nyo yan, matatanggal din po yan. Ganun. pero kita mo po yung mga huli kong ginawa.
Magaganda na. Maganda na wala talaga sungay. Tingnan natin, sir. Si HBR po mismo nagde-dehor niya. Siya, pinapanood ko, naalis. Sabi ko, Naawa ka. Awa daw. ako po yung gagawin ko na lahat, wag lang magdehor at ako'y naaawa. Pero kung alam mo na, ay yung talagang tamang pagdehor, hindi ka na maaawa, alam mo na. Tama yan, oh. Malilinis na ang ulo. Ito na yung mga bago. Maganda ng dehor. Para sa audience po natin, bakit ho kailangan i-dehorn yung kambing? Kasi pag yun ay hindi mo dinehor, risk sa mag-aalaga. Kasi may sungay. May sungay. Hindi nga siya nanunuwag, ay kung halimbawa hindi sinasadya ay masungkit ang mata ng nag-aalaga. Pangalawa, sila ay risky sa mga mapasangat yung sungay diyan, sa mga siwang-siwang, sa mga lubid. Kung minsan, pag may sungay, napapasangat diyan dito, sa ano ba ito? Salt, ano? O, sa tali. Oo, sa tali. Pagdating mo sa maga ay panuna ang dugo. Iwana ang ulo. So, the best talaga ay i-dehorn. Pati mas less aggressive po sila Pag wala ng horn. pag walang horn. Yan, Ito naman, ay paliwanag ko lang ho, ano. Yes, sir. Dati ginagamit namin na rin, meron kaming ano pa yung pangkuha ng gatas na automatic. Yung milk machine. Milking machine. Oo. Ito ho ay, ang kapasidad ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo. Papilik yung dito, dadalhin mo doon, lalaki yung ulo, may pagkain doon, Oo. di ka? Yung same. Ngayon na rin namang aking nag-aalaga din ay kanya daw munang manual. Ay sabi ko, ikaw, dahil daw sa 10 naman, Gusto niya manual. manual. Pwede kasi konti lang. Paano kung Pag napakadami dumami na yan? sabi ko, gamitin na ito. Ang problema po kasi sa milk machine, yung paglinis before and after. Nang matrabaho din. Kaya Dapat po malinis yung yung makina. Kasi pag nadumihan po yun, Contaminated contaminated din po yung gatas. nakakailang litro tayo rito maghapon? 20 average. Okay na yun. Kung bibihin mo, directory, magkano na yun? Kaya makikita mo, director, mamaya, kami may 4 na malalaking freezer. Gayon Pag kahanda. na-freezer po yun, magtatagal yun. Opo, hanggat hindi nyo po inis. Nilalabas. Opo. Walang expiration yon pag once na freezer. Pag matagal po, hindi ko na recommended inumin eh. Pero Pero sa pwede mga hayop- ilang months po pwede. Pwede Sa na. hayop pwede. Yun. Kaya Kaldereta nga direct eh. mag-breeder, Freezer mo. Oo. Painitin mo lang, pwede pa ulit. Ganon din ako sa bahay. Oh. Freezer. Kahit sa ibang resto naman, ganun din. Para hindi masira. May adobo nga ako doon, 1 buwan na mahigit yata na. Pwede pa yun direct ano? Ganun. Hindi, kasi minsan hindi mo na alala eh. Hindi mo maalala. Maaalala mo na kung talaga isa-isahin mo sa lahat. hindi namin alam yan, na yung palang pang-ulam na i-freezer, Oo. na saka mo lang gagalawin pag kakainin mo. Pagkakainin, oo. Yung pa rin. Opo. Ay, di kami natuto, di kami tatago na rin ng Atin, Pati ay, hindi po tinapay. nagmumul. Hindi. Pati tinapay. Ay, positive Pinifreezer talaga eh. namin. Kala ko Pati, nagmumul. pati mga daing. Pinifreezer namin lahat. Sabi ko eh. Pag ulam, ginagawa ko, portion-portion na. Yung enough lang na, Pira-piraso na. apo, kakainin. Hindi yung kukuha ka doon sa karamihan, ay mali Hindi yun. pa. Mas masasayang lang. Kasi pag natuo mo na yon, pag hindi pa rin naubos, Kaya katulad po na rin, ibalik uli ang usap dito sa anin. yes sir. Dito ay babae 20, mga 30 plus. Bago mag last quarter, anak yung, ano ba yan, 13, 12. Oh. Yung iba yung marami na estad na, sa isang taon, madami na ho yan, January. So itong sa anin nyo, walang linalabas. Dito lang talaga, pang milking Sa lang ngayon talaga. po. Sa ngayon. Pero pag ari po sobrang na sa aming pangailangan, pwede man namin i-share doon sa gusto. Dalaanin naman namin yan. Ay, dadami. Kaya yung mga lalaki nito, nag-train na kami, aming kinarne. Oo. Sabi ko, may milk ka na, may meat ka pa, Oo. at ang sukat naman ay kalaki eh. Hindi ko naman tama yung bara ko kalaki. Hindi ka lugi. Mga next few months po,
dodoble na yung quantity ng gatas. So, mas Kailan makakatago lang po ng in-establish to, sir? Itong saan ninyo? 1 year. 1 year pa lang. 1 year. Mga ba, 1 year lang po. Dahil siguro yung mga 5 months pa lang ito na nakakalipat dito. So, ang laki na natipid nyo doon sa gatas para sa breeder nyo. Malaki na matitipid. At saka yung assurance na may supply Meron ka. kang supply. Yan ang Ari, importante. nagkataon ho Pati na quality po ng gatas talaga. naghanap quality. 200 wala pang makita Bye-bye ang mga ano. So kami naman ay nagpapasalamat kami doon sa aming kaibigan na dairy farm diyan sa San Antonio, sa Quezon. So partner namin talaga sila dahil kami inaalam niya, hindi yung makabinta ka lang ng ano, hindi talaga inaalam niya na pag binigyan namin sila ng babala, kailangan namin ganito, supply, inadalan kami. Ang presyo, pang kaibigan. Kaya sabi ko, iba yung kaibigan, iba yung masyadong negosyante. So, parang sure market niya kayo, sir. Opo, Kung ano sure. kulang namin, Kukunin niya nila. sa kanya. Basta pag nasabi po sa kanilang puno na yung freezer nila, sabi, magdala ka na lang Magdala na dito. Naawas na doon, dala dito. Sabi ko naman sa kanya, yung aming 4 na freezer, panatilihin mo lang laging puno. Ilang. Pag ano, Tingnan natin yung freezer, sir. mamaya, pagbalik natin. Okay. Ano tayo naman po pumunta sa... Next po tayo. Sa Tupa. Sa tupa naman. Last ball na po yun. Okay. Wala, totally wala to. Wala yan. Pati po ito, yung nandito. Dating quarantine facility po kasi namin yan nung nag-i-import kami. Ayaw ko na mag-import. Ayaw mo na, sir. Na direct import. Pwede kami mag-import pero sa mga importer na. Selective na lang direct ng aming Nakikisabay ka na lang, sir. Oo. Mas ma-ideal po yun Yung makikisabay ka. Kasi Dahil hindi na namin kailangan, dahil ang dami na naming breeder. So back lang ang focus para malibil up yung bloodline. Oo. kaya po namin nilayo yung tupa, maingay. Katulad po niyan, palapit pa lang po tayo, maingay. Nag-iingay na. Pero mas madali daw alagaan ang tupa, sir. Mas mabilis. Mas hindi siya masilan. Hindi siya maselan. Kahit naman doon sa mga seminar ng mga professional, Sinasabi rin nila. yan din ang sinasabi nila. Hindi sila masilan. Ang galing. Recycle mo na lang yung portion ng garahe. Opo. Sir. Para hindi na po gumawa ng bubong. Yung anong bubong. Dati po yan ang aming quarantine facility na ginagamit sa ano ba yun? Sa import. Sa bais. Sa bais ba? Sa importation po ng kambing. Requirement ng bayon. Opo. Pag kayo po ay licensed na importer, dapat po yung may quarantine facility kayo pag dumating po yung mga kambing sa US. Ngayon, kung mga ay converted lamang, ay para magkahangin, Opo. Tinanggalin nyo lang yung binasag yung pader. Yun, correct. Kaya hindi ko malaman. Pero mahangin din, ha? Sa inyo pa rin yan, sir. Ay, hindi na po yan. Diyan na yan sa asahe. Kaya hindi ko malaman kung upgraded or Mix na. native. Pero nakapagpatay na ako dyan ng mga siguro yung dilaw ba ng 12. Anong mas masarap ang karne, sir? Pare, Mas mataba po kasi ang Mas matabata na. Pero yung lasa parehas lang. parehas lang. Ang taba nito, lumalahok. Kaya siya nagagawang stick eh. Pero ang kambing, ang taba, Hiwalay. humihiwalay talaga. Parang bula ng sabon na sa tiyan, nakahiwalay. Kaya the best talaga kung sa kolesterol na wala, Kambing. ang kambing. Kaya yung mga Pero yung masarap, yung dapat yung may taba. may taba, pang steak talaga, steak. mga tupa na steak. Ito po yung may lahi na namin tupa. Ito. Sabi ko, GR, nakakita ko ng dorper, di ka may blackhead. Yes, sir. Marong dorper na puti. So, bumili kami muna, pinatang ko yung unang bako dito, na dorper din. Pero mas quality. So, nung mabili ko ito, yun ang aming pinabibreed na dyan sa mga, yung parang yung upgraded na yan.
o native po ano man yan. Mm. Yun ano. Tapos, sa GR, parang gusto kong makapag-alaga ng babae na Dorper. Ito na. Bumili pa ako ng 3. Ah, ito. Yan, 3. Oh. Oh. Tapos isang barakong maliit na bata pa, Mm. para naman ipang sunod ko sa mga iaanak na rin. Kasi naman ang mag-i-stud. Yan ang sinasabi ko na nakakapanghinayang na patayin. Opo. Kapal na kapal ng laman eh. Papadamihin muna direct bago Damihin matayin. muna. Oo. Daming stick na yan. Imagine nyo, niya. direct pag naparami namin yan, nakasing dami nito, kahit magkatay kami araw-araw, walang problema. Yan katumbas naman direct ng katawan nito at nito'y halos doble, triple. Ngayon, para maiwasan no yung may namamatay pag nag-aanak, pag umanak na, ay malaki ng tiyan. Kinukulong na sa cage. Para hindi, kasi pag umanak sa muna sa masabag, baka maapakan. Opo. Ito, anak niya. Anak niyo yan. Kaanak pala. Kaya din, oh. Ibig sabihin, yung po ang tatay niyan. Yun po, ito. Yung malaking yun. Yan ang tatay. Bakit kayo nag-alaga ng tupa? Eh, rin mo po hindi sinasadya. Hindi kaya naikwento ko na noon sa unang vlog noon kahit nung una ka pa na unang parito. Yan na yung si Father Rome, aming anak ay tinanong ako kung gusto ko ng tupa. Sabi ko, ikaw may tupa, di alagaan. Binala sa akin. So, ibig sabihin, totally zero, wala akong alam. Sa pagkakambing, pagkutupa. So, career research sa mga YouTube, Facebook, YouTube ba yun? Ayun, hanggang sa nakita ko yung manok, nakita ko yung kambing. Ayun, napasubo na. Lumami. Oo, yun ang ano niyan. Kwento. Oo, yun ang naging epekto. Ganun ho talaga direct pag pandemic. Oo. Kung ano na napanood. Eh, walang magawa na ako ng December, nung January, yung New Year. Napapanood ko ng YouTube, nakita ko na may mga honey bee. Oo. Kita mo, ayun, nag-imbis naman sa mga stainless bee. Meron din. Eh, yung mga kahoy, sir, mga nara, saan mo napulot naman yon? Ay, sarili kong... Sarili mong idea yun. Sarili kong idea. Wala akong ginayanan no doon. Kung naalala niyo po yung unang vlog natin kay Sir HBR, talagang success story, sir. Mahirap kong makahanap ng mag-a-advise sa'yo ng gayon dahil yung ibang nakakaalam, may sabi sa akin, alam mo ba makakinabang ka diyan? Sabi ko, makikinabang, pero hindi ako, yung mga aking lumanak na. Eh, gawin na lang natin ka subdivision. Kwarta agad doon. Sabi ko, oo naman. Pero, kaya sabi ko, pero yung pong nakakaintindi, may nagsabi sa akin na, sir, nagtanim ka ng ginto ah. Tinanong ko, taga saan ka? Alam niya. Kaya sabi ko, iba't iba din ang dating sa tao. Pag ang gusto mo ay pira agad, hindi ka dapat pumasok sa pagkatanim ng punong kahoy. Yes. At dire-diretso ang gastos. Ay, hanggang ngayon, no? Dire-diretso ang gastos mo. Hanggang ngayon. Oo, hindi naman ano. Pero ano pang gastos mo tanim malalaki na yung puno? Aalsa mo din mga bagin-bagin yun. Ah, clearing pa rin. Oo. Pag yung may nakalaki na, Di gubat na ho siya ngayon. Ang hindi itsura ka niya. masyado. Dahil ngayong summer, may dahon na uli. Ay, wala na, mamamatay na yung mga damo sa ilalim. Mamamatay. Sir, yung may na-feature ako sa La Union, yung honeybee nila, anong pangalan ng honeybee na yun? Imported yun eh. Pero California, ano ba yun? Mahal yun. ang pinapakain nila, sir, bulaklak ng nara. Napakasarap ng honey. Na bulaklak ng nara. Napanood ko yung vlog na yun. Parang, pag ang mga bulaklak ay Sunflower. Lasang sunflower, flower. gano'n. Pag Pag mangga, coffee, lasang mangga. coffee, Pag ganun. kope. Pero masarap yung nara, sir. Sa lahat ng natikman ko na honey nila, nara pinakamasarap. Kaya doon ko kinalat yung 125 colonies ng stainless bee. So, sabi ko nga, by ngayong April, Oo, meron dahil na. aming ini-install yun ng last week of
February last year. Ah, So, madami na ngayon. summer maraming di pag Mayo de Flores, di maraming bulaklak. Yung Nara po. Kahit anong Kahit halaman. anong halaman, So, oo. maraming honey. So, kaya naman ako hindi nag-imbes sa honey na honey bee ba yun? Yung malalaki. Apo, Dahil talagang inaalagaan. inaalagaan. Ay, yung ano kasi, yung stingless, hindi aalagaan. Hindi alagaan. Pag nailagay mo doon, Yun na yun. ang Bahala aalagaan na mo siya. naman doon ay baka may mga lawa. May bahay na lawa. Dahil hulihin niya yun, yung mga workers, Oo. hulihin niya yun. Oo. Tapos baka may naaakit na ng mga langgam, Opo, opo. mga butike. Yun lang yun. Kailangan siya libre. Pero doon pa sa quality ng honey, the best ang sa stainless bee. Stingless. Parang kung hindi ako nagkakamali, 18% lang ang sugar. Ah, talaga, sir. Pero kung hindi rin ako nagkakamali, ay 80% naman yata ang sugar nung... Kabila, yung isa. Dahil nga pinapakain nga ng sugar pag walang bulaklak, Pag walang bulaklak. pag tag-ulan. Ang istorya ng honeybee, napunta na po tayo sa honey. Yes. Kaya yun ay ako yung na-intriga, para ako yung dahil magandang istorya. May queen. May iba't iba ng pangalan, nalimutan ko na ibang term Maganda yung istorya ng kanilang, parang yung cycles, colony nila. yung colony. Nag-try ako. So, malaking gastos din. Yun na lang ang yung bahay, try pagkapatungan. Kailangan naman na magpatong ka na pag bumagyo italbugan. So, pero yun naman ginawa ko, siguro kahit siguro 20 years, pati yung bahay niya, mananatiling na doon pa rin. Hanggang pa rin. Sir, going back dito sa tupa, ang main purpose mo sa tupa, hindi for breeding, no? Hindi kagaya nung sa goat. Ang purpose mo dito, for meat, sir? Meat. For family use. For family use. Pero, ang nagiging problema ko, ang bilis dumami, Oh. kailangan may market ka din na bawasan mo. Oh, I see. Yun ang nakikita ko na, sabi ko sa kanya, bawasan mo, dadami, mahirap pagpakain. Or mahina kayo kumain ng karne. Ng karne. Ay ako lamang ang kumakain, maliit na rin ang kain ko. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Pag Mga steak cut. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.